Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah al-qailu fi kitabihil karim. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da' idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ad-du'a'u huwal ibadah. Ang panalangin, ito ay pagsamba. Ito ay isang dakilang uri ng pagsamba kay Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaya narapat lamang, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, na alamin natin ang mga kagandahang kaasalan ng panalangin upang mas lalong katanggap-tanggap ang ating mga panalangin kay Allahu subhanahu wa ta'ala. Una narito, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang pagkaroon ng malinis at dalisay na paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagbubukod tangi sa paniniwala sa kaisahan ni Allah, sa kanyang pagka-Diyos, sa kanyang pagkapanginoon, sa kanyang mga magagandang pangalan at sa kanyang mga dakilang katangian. At mula sa kondisyon na upang katanggap-tanggap ang ating mga panalangin ay ang pagsunod sa mga ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwas mula sa lahat ng mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ni Allah, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da' idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kapag tatanungin ka, O Muhammad, kapag tatanungin ka ng aking mga alipin hinggil sa akin, sabihin mo, tunay na ako ay malapit sa kanila. Kaya, hayaan silang tumalima sa akin. Tumalima sila sa akin at maniwala sila sa akin, la'allahum yarshudun, upang magsitahak sila sa matuwid na landas. At pangalawa, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, mula sa kagandahang kaasalan ng panalangin ay ang pagkaroon ng ikhlas. Pagkaroon ng ikhlas, pagkaroon ng dalisay na layunin na ikaw ay manalangin lamang, alang-alang lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. At hindi sila inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin si Allah, maliban na lamang sambahin nila si Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa. Sambahin lamang nila si Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa ng taos pusong pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pangatlo, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga magagandang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtataglay ng mga magagandang pangalan, kaya dahil dito manalangin kayo sa pamamagitan nito. At pang-apat ay ang pagpuri at magpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala bago manalangin. So kaya naman isang lalaki pumasok sa masjid at nakita siya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos niyang magsala, siya ay manalangin agad kay Allah, Allahumma gfirli, Allahumma rahamni, O Allah, patawarin mo po ako, O Allah, kaawaan ninyo po ako. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, nagmadali ka ba? Kapag ikaw ay magsala, at pagkatapos mong magsala at umupo ka at manalangin, ang una mong dapat gawin ay ang purihin mo si Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat siya ang nararapat dito. Si Allah ang nararapat na purihin at pasalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkatapos ay magbibigay ka ng salawat sa akin, at pagkatapos ay manalangin ka kay Allahu subhanahu wa ta'ala. At panglima, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang pagbibigay
ng salawat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng panalangin para sa kanya. Nawa ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu du'ain mahjub hatta tusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, lahat ng mga panalangin ay nakaharang hanggat hindi sila magbibigay ng salawat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pang-anim ay ang pagharap sa kibla, at pang-pito ay ang pagbukas ng dalawang kamay, pagbukas ng dalawang palad, at pang-walo ay ang pagkaroon ng yakin. Pagkaroon ng yakin, pagkaroon ng katiyakan na ikaw ay natitiyak na si Allah subhanahu wa ta'ala ay tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga panalangin. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijaba. Manalangin kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala habang kayo ay magkaroon ng yakin, magkaroon ng katiyakan na ito ay tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang isang taong manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat magkaroon siya ng pagpapasya na siya ay manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala at magpapakita ng kababaang loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos, kinakailangan dalisay at malinis ang kanyang mga pagkain, ang kanyang mga damit mula sa lahat ng mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, gawin natin ang mga kagandahang kaasalan na ito, ang mga mabubuting kaasalan na ito, upang mas maging katanggap-tanggap ang ating mga panalangin. At lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan, insyaAllah, ito ay panahon na kung saan magiging katanggap-tanggap ang ating mga panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya paramihin natin ang ating mga panalangin sa mga panahon na ito at gawin natin ang lahat ng mga kaasalan na itinuro sa atin ng ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang dito na lamang po. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.